There's a new contender this morning for the title of World's Dumbest Criminal. So this is an attempted robbery here by the Hamburglar. He's doing us the favor of showing us his face before putting his mother's pantyhose over it. The police got here. All I could hear was cries from inside, "Let me out, let me out." Life's tough. Life's a lot tougher if you're stupid. Hindi lahat ng kriminal ay utak halimaw. Pinapatunayan ng video na ito iyon. Isang kakaibang kriminal ang nagnakaw ng jersey ng Miami Dolphins tapos sinuot pa niya ito habang nasa korte. Sabi pa ng judge, inaakusahan kang nagnakaw ng Dolphins jersey. Siyempre, pinagtawanan siya ng internet. Isang comment pa ang nagsabi, isipin mo abogado ka niya tapos dumating siya suot mismo yung ebidensya. Pero may ibang kriminal na mas matindi pa ang kalokohan. Ngayon, tuklasin natin ang ilan sa mga pinakakakaibang kriminal sa mundo. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Derek Koch. Noong 2008, pumasok si Derek Koch sa isang maliit na convenience store pero hindi siya naroon para bumili ng snacks. May plano siya, tahimik ang lugar, walang saksi, walang pulis. Hinintay muna ni Derek na maging malinaw ang paligid bago siya kumilos. Pagkatapos, naglabas siya ng sandata at itinapat ito sa clerk. Dalawa lang ang gusto ni Derek, pera at sigarilyo, at handa siyang bumaril kapag hindi siya sinunod. Hindi nakipagtalo ang clerk. Nilagyan niya ng pera at sigarilyo ang bag gaya ng utos. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ni Derek ay makapangyarihan siya, sobrang kampante. Sumigaw pa siya ng kakaiba. Habang kumukuha ng sigarilyo ang clerk, bigla siyang nakarinig ng malakas na putok. Sa una, akala niya siya ang natamaan, pero hindi pala. Pagharap niya pabalik sa magnanakaw, nakita niyang hindi na ito nakatayong matapang. Nakayuko na siya habang namimilipit sa sakit, hawak ang pagitan ng kanyang mga hita. Doon niya naintindihan ang nangyari. Aksidenteng nabaril ni Derek ang sarili niyang pribadong parte. Ang nangyari pala, sinubukan niyang isuksok ulit ang sandata sa pantalon niya, pero nakalimutan niyang tanggalin ang safety at aksidenteng nakalabit ang gatilyo. At boom, nakunan pa ang buong eksena ng CCTV ng tindahan. Pero kahit pagkatapos noon, hindi pa rin sumuko si Derek. Dinampot niya ang bag at pilit na tumakbo palabas. Paika-ika siyang naglakad sa kalsada habang may bakas ng pinsala sa dinaanan niya. Tinawagan agad ng clerk ang mga pulis. Pagdating nila, hindi na mahirap hanapin ang sospek. Sinundan lang nila ang bakas ng pinsala. Natagpuan nila si Derek sa bahay ng lola niya. Kailangan na niya agad ng medical attention. Inaresto siya ng mga pulis at dinala sa emergency room. Nailigtas man ng mga doktor ang buhay niya, hindi naman nila siya nailigtas sa kulungan. Kinasuhan siya ng armed robbery, criminal recklessness at battery. Nahatulan siya ng 3 taon sa kulungan. Pagkalabas niya ng preso, naghihintay agad ang mga reporter. Gusto nilang ma-interview ang lalaking aksidenteng pinasabog ang sarili niyang jewel box. Ang daming lumabas na headlines tungkol dito. Sa isang interview, sinabi ni Derek na nakakahiya at sobrang embarrassing daw ang nangyari. At sa totoo lang, kahit sino sigurong matinong tao ay ganoon din ang mararamdaman. Hanggang ngayon, naaalala si Derek bilang isa sa mga pinakaewan kriminal sa kasaysayan. Ang susunod namang kaso ay tungkol sa isang lalaking nadala ang sarili niya diretso sa posas dahil sa sobrang daldal. Peter Gamblin. Noong 16 years old si Peter Gamblin, nanalo siya sa isang national pool tournament, pero pagsapit ng 24, sumikat siya sa ibang dahilan dahil sa sobrang kalokohan niya. Nagsimula ang lahat ng magdesisyon si Peter na manghold up ng tao. Naglalakad lang ang biktima habang may kausap sa cellphone nang bigla siyang talunin ni Peter at nakawin ang wallet at cellphone niya. Pero may isang bagay na hindi naisip ni Peter. May nakikinig pa pala sa kabilang linya. Habang nangyayari ang pag-atake, kausap ng biktima ang kaibigan niyang si Joe Dale. Narinig ni Joe ang buong kaguluhan. Narinig pa niya ang isang boses na sumisigaw ng, "Bigyan mo ako ng pera," bago tuluyang maputol ang tawag. Nag-alala si Joe para sa kaibigan niya kaya agad siyang tumawag ulit. At dito naging mas kakaiba ang kwento. Dahil hawak na ngayon ni Peter ang ninakaw na cellphone at nagsimulang mag-ring ito, pero imbes na i-ignore ang tawag, sinagot pa ni Peter. Oo, tama ang narinig mo. Sinagot niya mismo ang cellphone na kakanakaw lang niya. Agad na pagtanto ni Joe na ang kausap niya ay ang mismong lalaking nang hold up sa kaibigan niya. Nagsimula silang magtalo. Nagtaasan ng boses, nagbatuhan ng insulto, hanggang sa sobrang nagalit si Peter na hinamon pa niya si Joe ng suntukan. At doon, lalo niyang pinalala ang sitwasyon. Ibinigay pa niya kay Joe ang palayaw niya at mismong address ng bahay niya. Eksakto niyang sinabi,
Ang pangalan ko ay Gambo. Kung gusto mong may gawin tungkol dito, pumunta ka sa address na ito. Siyempre, hindi pumunta si Joe. Sa halip, ipinasa niya ang lahat ng impormasyon sa mga pulis. Pagdating ni Peter sa bahay nila, naghihintay na doon ang mga pulis at inaresto siya agad sa mismong lugar. Sa korte, sinubukan pang magsinungaling ni Peter. Ang sabi niya, nasa bahay daw siya ng kapatid niya noong nangyari ang hold-upan. Pero hindi naniwala ang jury. Inabot lang sila ng 25 minuto para ideklarang guilty siya. Nahulog si Peter sa kulungan ng 3.5 taon. At bukod doon, sumikat pa siya dahil sa sobrang kawalang alam niya. Isipin mo yon, isang lalaking sumagot sa ninakaw na cellphone tapos ibinigay pa ang pangalan at address niya. Ruben Pavon. Noong 2013, may napansing kakaiba ang isang tindahan na tinatawag na Finders Keepers. Unti-unting may mga gamit na nawawala mula sa kanilang store. Hindi ordinaryong tindahan ang Finders Keepers dahil karamihan sa mga paninda nila ay donasyon lamang mula sa komunidad. At kapag may nabebenta sila, ang perang kinikita ay ibinibigay sa mga charity para sa mga bata at sundalong Amerikano. Kaya nang magsimulang may mawala, hindi lang basta pagnanakaw iyon. Para na rin iyong pagnanakaw sa mga taong tumutulong sa kapwa, na pag-alaman na ang magnanakaw ay kumukuha ng mga donated items na nakalagay sa labas ng porch ng tindahan. Buti na lang at may security cameras ang store. Nang tingnan nila ang footage, malinaw na nakita ang suspect. Isa itong lalaking nagngangalang Ruben Pavon. Sa isang video clip, makikitang kalmado lang siyang lumapit sa porch at kinuha ang isang DVD player. Sa isa pang footage, bumalik pa siya pero sa pagkakataong iyon kasama na niya ang anak niya. Magkasama nilang tinangay ang isang barbecue grill. Ibinigay ng tindahan ang CCTV footage sa mga pulis at agad na naaresto si Ruben. Halos tapos na sana agad ang kaso dahil malinaw ang ebidensya. Pero nang magsalita si Ruben, doon naging katawa-tawa ang buong sitwasyon. Ang depensa niya, nalito raw siya sa pangalan ng tindahan. Ayon kay Ruben Pavon, nakita raw niya ang pangalang Finders Keepers at inakala niyang ibig sabihin nito ay pwedeng kunin ng kahit sino ang mga gamit doon. Literal daw niyang tinake ang pangalan ng tindahan. Akala niya raw ay inilalabas lang talaga ang mga gamit para kunin ng mga tao at kung hindi lang daw siya nahuli ng pulis, magpapatuloy pa sana siya sa pagkuha. Pero hindi naniwala ang mga may-ari ng Finders Keepers sa dahilan niya, lalo na sa paraan ng pagkuha niya ng mga gamit. Ayon sa may-ari, hindi ko pa siya kailanman nakita sa loob ng tindahan. Hindi man lang siya nagtangkang buksan ang pinto para tingnan kung bukas kami, kung may tao ba sa loob, o kung may tutulong sa kanya magbuhat ng gamit. Patay pa ang mga ilaw noon, kaya malinaw na alam niyang walang tao. Nag-post pa ang tindahan tungkol dito sa Facebook. Ang sabi nila, ang lalaking nahuli sa video ay nagsasabing misunderstanding lang daw ang lahat. Akala niya raw libre ang lahat ng gamit sa store namin. Talaga bang iyon na ang pinakamagandang depensa na naisip niya? Mabilis na nag-viral online ang kaso at mukhang naramdaman ni Ruben ang kahihiyan kaya pumayag siyang magpa-interview sa TV para patunayan na hindi siya masamang tao. Ayon sa kanya, isa lang naman ang kinuha ko kasi akala ko pwedeng kunin. Nakalagay kasi sa sign na Finders Keepers. Ipinaliwanag pa niya kung bakit hindi niya itinago ang mukha niya. Kahit nakita niya raw ang CCTV camera na kumukuha ng video sa kanya, hindi pa rin siya nagtago dahil akala niya wala siyang ginagawang mali. Sa huli, ibinalik ni Ruben ang lahat ng kinuha niyang gamit. Dahil doon, naiwasan niya ang pagkakakulong. Pero hindi niya naiwasan ang matinding kahihiyan sa publiko. Nakilala siya bilang lalaking nagnakaw sa charity store dahil lang sa pangalan nito. Mark Smith. Karamihan sa mga magnanakaw ay pumapasok, kumukuha ng kaya nilang nakawin, tapos mabilis na tumatakas. Pero si Mark Smith, ibang-iba ang nangyari. Noong pumasok siya sa isang bahay sa Whitley Bay, England, hindi siya agad nakalabas. Sa halip, habang tahimik siyang nakapasok sa loob, may dala pa siyang bakal na pamalo sakaling magkaroon ng gulo. Sa kabutihang palad, hindi siya agad nakita o narinig ng may-ari ng bahay. Diretso siyang pumasok sa kwarto ng babae. Nakakita siya ng jewelry box at kumuha ng ilang gintong hikaw. Pero habang ginagawa niya iyon, may kakaiba nang nangyayari sa kanya. Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Parang bumabagal ang katawan niya at lahat ng ito ay kasalanan niya rin. Lumalabas na may ininom o ginamit siyang halo-halong substances noong umaga pa lang. At ngayon, unti-unti na itong umeepekto sa kanya. Halos hindi na siya makatayo. Sa halip na umalis, gumawa siya ng bagay na halos hindi ka panipaniwala. Gumapang siya sa ilalim ng kama at doon natulog.
Natulog siya sa loob mismo ng bahay na kanyang ninanakawan habang nandoon pa ang may-ari. Ilang minuto lang ang lumipas, pumasok ang babae sa kanyang kwarto at agad siyang natigilan. May nakalitaw na paa mula sa ilalim ng kama. Una, sumigaw siya pero hindi gumalaw si Mark. Sinubukan niya itong yugyugin at sigawan pero wala pa rin. Doon na siya tumawag ng pulis. Pagdating ng mga pulis, kahit sila hindi agad nagising si Mark, tuluyan siyang knockout. Kinailangan pa siyang hilahin palabas sa pamamagitan ng kanyang mga paa at habang ginagawa iyon, hawak pa rin niya ang ninakaw na gintong hikaw. Inaresto si Mark Smith at dinala sa korte. Lumabas na may record na siya ng robbery, theft, at drunkenness, pero ito ang unang beses niyang pumasok sa mismong bahay para magnakaw. Hinatulan siya ng 18 buwang pagkakakulong at umalis siya sa kaso na may isang simpleng aral. Kung magiging kriminal ka, siguraduhin mong gising ka. The German Bank Robber. Ang susunod na kwento ay tungkol sa isang kriminal na nagsimula ng bata pa lang. Isang 19-year-old sa Germany na nagdesisyong holdupin ang isang maliit na bangko noong 2010. Pumasok siya, tinakot ang staff, kinuha ang pera at nakatakas. Nakauwi siya nang hindi nahuhuli at doon siya naghintay. Naging balita ang robbery. Iniimbestigahan siya ng pulis. Akala niya mahuhuli siya agad. Pero lumipas ang oras, walang dumating. Araw naging linggo, linggo naging mas matagal pa. At habang walang nangyayari, lumaki ang ego niya. Akala niya genius siya. Akala niya perfect ang plano niya. Kaya imbes na tumahimik na lang, gumawa siya ng mas malaking pagkakamali. Nag-email siya sa pulis. At hindi lang isa, pati sa mga lokal na dyaryo. Sa email, pinagtawanan niya ang pulis dahil mali raw ang edad, height at accent na inilabas nila tungkol sa kanya. Sinabi pa niya na nakatakas siya gamit ang kotse, hindi naglalakad. Akala niya na nanalo siya sa laro. Pero ang totoo, doon niya pinatunayan kung gaano siya kainosente sa pag-iisip. Dahil ang email address, madaling matrace. Mabilis siyang natuntun ng pulis gamit lang ang pinadala niyang email. Nalaman nila ang pangalan niya at address. Sa madaling salita, siya mismo ang nagbigay ng susi para mahuli siya. Ilang araw lang ang lumipas, naaresto siya sa isang gambling hall sa Hamburg. Gulat na gulat siya nang damputin siya ng pulis. Pero ang totoo, hindi siya nahuli dahil sobrang talino ng pulis. Nahuli siya dahil sobrang gunggong niya. The Gangster Tattoo Case. May mga kriminal na nagtatago ng ebidensya, pero si Anthony Garcia, kabaliktaran, ipinakita pa niya ang krimen niya. Noong 2004, may nangyaring krimen sa labas ng isang liquor store na ikinakitil ni John Juarez. Walang saksi, walang malinaw na lead. Natulog ang kaso at naging cold case sa loob ng 4 na taon. Hanggang sa isang simpleng traffic stop noong 2008. Nahuli si Anthony Garcia dahil sa pagmamaneho na may suspended license. Pero hindi lang iyon ang napansin ng pulis. May malaking tattoo siya, mula leeg hanggang dibdib hanggang braso. Kumuha ng litrato ang mga pulis ng tattoo niya bilang standard procedure sa gang-related arrests. At doon, nagsimula ang lahat. Napasok ang larawan sa database at ilang linggo lang ang lumipas, napansin ito ng isang detective na dati nang humahawak sa lumang murder case. Napatingin siya sa tattoo at natigilan. Ang tattoo pala, eksaktong parang drawing ng crime scene. May detalye ng lugar, ilaw, posisyon ng katawan, at iba pang specifics na tanging nakakita lang ng actual crime ang makakaalam. Para itong mismong sketch ng krimen sa katawan ng suspect. Hindi pa rin sapat ang tattoo para automatic conviction, kaya gumawa ang pulis ng undercover operation. May isang officer na pumasok sa selda ni Garcia, nagkunwaring kapwa preso, at doon na siya nagsalita. Lahat ng detalye, inamin niya, ipinagmalaki pa niya ang nangyari. Lahat naka-record. Noong 2008, kinasuhan siya ng murder. Akala niya cool ang tattoo niya. Pero ang nangyari, para niyang isinulat sa katawan niya ang sariling confession. The Dumbest Burglar, Kenneth Morgan. Si Kenneth Morgan ay tinaguriang pinakawalang alam na magnanakaw sa Britain. Pero paano nga ba niya nakuha ang ganong reputasyon? Noong 48 years old na siya, isa na siyang career criminal, paulit-ulit nang nakakulong at nakakawala. Pero noong 2011, bagong laya na naman siya. At wala pang 3 linggo, may balak na naman siyang panibagong pagnanakaw. Simple lang sana ang plano niya. Pasukin ang isang bahay kapag walang tao at kunin ang kahit anong mapapakinabangan niya. Pero gaya ng madalas mangyari sa mga ganitong kwento, hindi ayon sa plano ang lahat. Nang makapasok si Morgan sa bahay, nagsimula na siyang manghalughog ng mga gamit. Pero bigla niyang narinig ang pagbukas ng pinto.
Umuwi na ang mga may-ari ng bahay. Nataranta si Morgan. Tumakbo siya papunta sa kusina at tumalon palabas ng bintana para makatakas. Pero sa sobrang pagmamadali niya, may nakalimutan siyang bagay na magiging dahilan kung bakit siya magiging isa sa mga pinakawalang alam na kriminal sa kasaysayan. Nang pumasok ang mga may-ari, agad nilang napansin na may pumasok na magnanakaw at iniwan nito ang backpack niya. Sa loob ng backpack, nandoon ang isang cellphone, ID card, birth certificate at kahit passport. At ang mas nakakagulat pa, lahat ng dokumento ay may iisang pangalan, Kenneth Morgan. At ang passport, may litrato pa mismo niya. Hindi makapaniwala ang mga pulis sa swerte nila. Ayon sa ulat, halos nagtawanan pa sila sa sobrang dali ng kaso. Nang kumatok ang mga pulis sa bahay ni Morgan, may handa siyang depensa. Sabi niya, ninakaw daw ang bag niya at itinanim lang sa crime scene para siya ang masisi. Pinilit niyang sabihin na frame up ito, pero walang naniwala sa kanya. Hindi ang pulis at lalo na hindi ang korte. Bukod pa roon, nalaman din na may 23 na siyang burglary convictions sa loob ng 25 taon. Wala nang lusot. Hinatulan si Kenneth Morgan ng 6 na taong pagkakakulong. At dito natapos ang kaso ng lalaking literal na iniwan ang sariling pagkakakilanlan sa crime scene. Jonathan Ula. Noong 2011, may planong magnakaw si Jonathan at ang kaibigan niyang si Rashad. Ang target nila ay isang Ladbrokes betting shop sa Portsmouth, England. Si Jonathan ang getaway driver, naghintay siya sa kotse habang si Rashad ang pumasok para gawin ang aktwal na pagnanakaw. Sumugod si Rashad sa loob, naglabas ng pekeng baril at nakatakas na may dalang 500 pounds, katumbas ng humigit kumulang $650. Pagkatapos, mabilis siyang bumalik sa kotse at tumakas sila. Mukhang maayos ang kanilang plano, parang clean getaway. May suot pang maskara si Rashad para hindi makilala, pero iyon din ang sumira sa lahat. Pagkalabas niya sa robbery, tinanggal niya agad ang maskara at basta na lang itinapon malapit sa crime scene. Ang problema, naiwan ang maskara at punong-puno ito ng DNA niya. Nakuha ng pulis ang maskara at isinailalim sa DNA testing. Doon agad nilang nalaman kung sino ang suspect. Inaresto si Rashad at kalaunan ay umamin siya sa lahat. Hindi lang yon, isinama pa niya si Jonathan Uula at itinuro bilang kasabwat. Ang nakakatawa, simpleng pagkakamali lang ang maskara. Pero mas malala pa ang ginawa ni Jonathan. Nang tanungin siya ng pulis, itinanggi niya ang lahat. Sabi niya, nasa bahay lang daw siya nanonood ng TV noong nangyari ang krimen at wala raw anumang ebidensyang mag-uugnay sa kanya. Mukhang pwede pa sana siyang makalusot. Pero nang halughugin ng pulis ang bahay niya, nakakita sila ng diary ni Jonathan at doon naging katawa-tawa ang lahat. Sa loob ng diary, nakasulat mismo sa araw ng robbery, pumunta sa Portsmouth. May robbery, parang to-do list ng krimen. Nakasulat pa ang oras at lugar, parang sinusulat lang niya ang sariling ebidensya. Nang ipakita sa kanya ng pulis ang entry, nataranta si Jonathan. Binago niya ang kwento at umamin na sumama siya kay Rashad pero iginiit niyang wala siyang alam sa plano ng robbery. Sabi niya, nandyan lang daw siya sa maling lugar sa maling oras. Hindi naniwala ang korte. Hinatulan si Jonathan ng 3 taong pagkakakulong habang si Rashad ay 2.5 taon. At bilang bonus, naging viral siya online. Ang kriminal na literal na isinulat ang sariling kaso sa diary niya. Hugo Sanchez. Si Hugo Sanchez ay nakatira sa England kasama ang kanyang asawa at 4 na anak. Pero noong 2005, gumuho ang kanilang buhay dahil sa utang. Doon nila naisip ang isang desperadong plano. Pekein ang pagkamatay ni Hugo para makakuha ng malaking life insurance payout. Mahigit $1 milyong. Ginawa nila ang plano. Nagpunta sila sa Ecuador para magbakasyon at pagbalik ng asawa ni Hugo sa UK, siya lang ang bumalik. Sinabi niya sa lahat na nakitil si Hugo sa atake sa puso at na-cremate na ang katawan nito. May dala pa siyang pekeng death certificate bilang patunay. Mukhang nagtagumpay sila. Ilang sandali, naniniwala ang lahat at nagsimulang maglabas ng insurance payments. Gamit ang pera, lumipat silang mag-anak sa Australia. Pero hindi basta-basta nagbabayad ng milyon ang insurance companies nang walang investigasyon. Kumuha sila ng private investigators para ma-verify ang pagkamatay ni Hugo. Nakipag-usap ang mga investigador sa kanyang mga kaibigan at pamilya at may mga nagbigay ng impormasyon na buhay pa si Hugo. Nang suriin nila ang death certificate, may natuklasan silang nakakapagtaka. Nandoon ang fingerprints ni Hugo, ibig sabihin malamang siya mismo ang gumawa o humawak ng pekeng dokumento. Doon na nila nakumpirma buhay pa si Hugo.
Pero dahil nasa ibang bansa na sila, kinailangan muna nilang maghintay ng tamang pagkakataon. Dumating ang chance nang bumalik sa England ang asawa ni Hugo para sa kasal ng kapatid niya. Paglapag niya sa airport, agad siyang inaresto at sinentensyahan ng 2 taon. Si Hugo naman ay nasa Australia pa, pero hindi rin nagtagal, nahuli rin siya noong sumunod na taon at ibinalik sa UK. Nahatulan siya ng 5 taon sa kulungan. Sinubukan nilang dayain ang kamatayan, linlangin ang insurance at tumakas sa ibang bansa. Pero bumagsak ang lahat dahil sa isang simpleng pagkakamali, ang fingerprints sa sarili niyang pekeng death certificate. At sa huli, napasama sila sa listahan ng pinakawalang alam na kriminal.